Naging abala si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga hakbang para sa clean energy at pagpapalakas ng health sector sa nakalipas na linggo. Kabilang narito ang pagpapasinaya sa Phase 1 ng 500 billion pesos Mterra Solar Project. Halos 2.4 million households ang makikinabang ng proyekto sa Central Luzon. Katumbas yan ng 10,000 trabaho. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Pinalawak din ng Pangulo ang Uplift Assistance Program na maghahatid ng 12.375 billion pesos na ayuda sa 7.5 million low-income household. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa Camiguin, pinasinayaan ng Pangulo ang bagong light craft landing station at ininspeksyon ang Port Operations Building sa Binoni Port para mapalakas ang kalakalan at inter-island connectivity. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital para tingnan ang implementasyon ng Zero Balance Billing Program. Namahagi rin siya ng bigas para sa mga benepisyaryo sa Mambahaw. Hindi rin nawala sa lakad ng President Marcos ang National Academy of Sports sa New Clark City. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas at pamumuhunan, nagbunga ang working visit ng Pangulo sa Singapore ng bagong investment commitments para sa pagpapalawak ng healthcare services at pagpapalakas ng digital infrastructure at data center operations sa bansa. Binati ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pangulo sa pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country. Tinapos ng Pangulo ang linggo sa pagdalo sa commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang class of 2026 sa Zambales. Pinatibay niya ang suporta ng pamahalaan sa maritime education, proteksyon sa mga Filipino seafarers, at paglikha ng mas maraming oportunidad sa global maritime industry. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. Patuloy na itinutulak ng Administrasyong Marcos ang mga programang layong maghatid ng mas matatag na ekonomiya at mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jinky Baticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.